Yan ang victory report. The enemy is trying to prevent the message kasi yung message ng Diyos sa inyo ay powerful. Ang mensahe ng Diyos sa oras na to ay pangyarihan in such a way na pinipigilan ng kaaway ang mensahe ngayon. So, hindi naman scheduled brownout pero nag-brownout. Importante na maging sensitive tayo sa mga pangyayari. So, personally ako po, kung ako'y mag-victory report, ang victory report ko, 1 year old na po yung aming baby. Palakpakan namin ang mga narinig ko. When we started with Baby LJ about 5 months ago, April, May, June, July, August. Kaluin man. Hindi man ganyan yung position niya. Hindi ko sinasabi na hindi kami dadaan sa mas challenging pa, no? Na pamumuhay o sa pagtatagwin kay baby. But this is my victory. Na sa loob ng 5 buwan, hospital siya, pumasok ng malaki, ang dami niyang pinagdaanan, yung sitwasyon na niya sa buhay. Parang nakakalungkot. Pero thank you Lord kasi alam niyo yung nakikita niyo kumikilos yung ang Panginoon sa buhay niya. Hindi siya sa una, nung iwan namin siya, ang dami niyang kurikum. Ang daming kurikum na talagang alam mo maawa ka talaga. Pero ngayon, palakpakan natin ang Panginoon kasi tingnan mo yung buhay niya. Diba nakaka-inspire siya? Araw-araw, pag nakikita namin siya, pag gumigising siya sa umaga, always gives us this hope, pag-asa, na hindi tayo pababayaan. Ito mo naman, baro na lang pumalakpak. Wala na lang, thank you Jesus. Wow! What? And so that is my victory report. And I pray that huwag kayo mawawala ng pag-asa. Sabi nga nung binasa ni kapatid na Freddy yung sa chapter 1, sabi niya, blessed be our Father and Father of the Lord Jesus Christ. In Him we have a living buhay na pag-asa. So, mananatili naming i-testimony ang buhay ni BBLJ hanggang sa siya naman ang mag-testimony ng kanya. Kami ni Jerlyn, ang panalangin lang namin ay patuloy kaming magamit sa hindi lamang sa pagpapalaki kay BBLJ, kundi pati na rin sa pagpapalago ng gawain. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, wala tayong PowerPoint, wala tayong laptop ngayon. Ako na lang ang magsasalita. Okay lang sa inyo? Okay lang? So, ganito. If you remember, 2 Sunday, bago pa nagwali si Pastor Sito last Sunday, 2 Sundays ago, akong kinwali ito sa we are called to follow. Meaning, ang panawagan ni Jesus sa kanan ay for all generation. From the adults to the young, or from the kids to the young people, to the young adults and the adults. And Jesus formed a new community of disciples through decisive prayer, selection, and radical teaching. So, kung maalala nyo, last Sunday na nagturo ako, nanalangin si Jesus at ang kanyang panalangin ay palakpakan natin po. So sa kanyang pananalangin, in-identify niya yung 12 disciples niya para magsimula ang kaharian ng
Diyos. So ngayon, natapos yung kanyang selection. Kumbaga, pumili siya ng isang team. Alam niyo ba sa basketball team, ilang players meron? Ha? 12. Okay? First 5, second 5, dalawang substitute. Okay? Kaya 12. So I used to play basketball in any tournament. Kaya po, ako po ay nagpo-coaching, nagtuturo ng basketball para sa mga kabataan. So sa basketball team, 12 kailangan. Jesus selected his basketball team. Pinili niya yung kanyang basketball team. Binuo niya yung kanyang basketball team. At sa kanyang pagbubuo ng kanyang basketball team, itong 12 na to ay gagamitin niya para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At yun na nga ang nangyari. Salamat dahil sa 12 nakarating ang salita ng Diyos dito sa Katarman at tayo ngayon ay nakikinig. At patuloy na nakikinig para sa gayon marami ang makakilala sa Panginoon Jesus. Amen? Amen. So aking pagtuturo ay pinamagatang Behold the Kingdom, Faith, Mercy, and Power. A portrait of Jesus' authorities, compassion, and the redefinition or redefining the righteousness. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, tunay kayo ang Diyos na mapagpalang mapagbigay, ang Diyos na higit sa sapat, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin. Panginoon, maraming salamat sa binigay mong oras sa amin upang kami pumarito, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagsikat ng araw. Bagamat umulan kanina, Lord, hindi mo ito pinahintulot na magpatuloy-tuloy. Pagkos pinasikat mo ang araw para sa kayo, Panginoon, kami ang araw. Patawarin ito kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan. Patuloy kami linisin sa pamamagitan ng inyong salita at ng inyong banal na Espiritu. Holy Spirit, we invite you in this place. Buksan ang aming puso at isipan upang sa gayon makita namin ang iyong kalooban. Salamat, O Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, when Jesus speaks, the sick are healed. Tama? Diba? Pag siya man nagsalita si Jesus, siguradong gagaling ang may sakit. Nabubuhay ang patay. Tama? At ang lahat ay napupunta or naanyayahan na magpunta sa kanyang kaharian. So makikita mo yung kanyang authority. The authority of Jesus is something extraordinary. Walang ganong klaseng tao na sabihin mo na pag nagsalita ka, buhay ang patay. Ang labo nun. Diba? Walang ganon, diba? Bukod tangi si Jesus lang. Sila ang merong authority na magsalita sa lahat ng tao, sa lahat ng lahi. At dito, nagpatuloy-tuloy siya sa kanyang pagtuturo sa buong Galilea or Galilee. Ngayon, pagkatapos niya magturo, natapos siya nagturo dun sa kanyang Sermon of the Mount, yung pagbibigay niya ng Beatitudes. Nagpunta siya ngayon sa Capernaum. Sa Capernaum po, yung kanyang bayan, yung Nazareth, nasa Capernaum. Sa sandaling ito, at this point, iapagkat to sa Capernaum, nakakulong na si John the Baptist. Nakakulong na si John the Baptist. Kila man ni Yosef, sino si John the Baptist? Ha? Pinsan niya. Okay? Siya yung naghanda ng lahat ng tao, nagbinyag sa Jordan River. Ipinaghanda niya ang puso ng tao. Repent and turn away from your sins. Be baptized. So he prepared the what? The way. Sabi nga sa prophecy ni Isaiah, behold, I send my messenger
before you to tell the good news. At sinabi rin sa Malakay, I will send my messenger before you to prepare the way. Maraming mga prophecy ang nabanggit patungkol kay John the Baptist. Niyan ang sitwasyon niya ngayon nakakulong na. Pinakulong ni Herod Antipas. Bakit siya pinakulong ni Herod Antipas? Dahil pwede siyang inukulit ni John the Baptist na layuan yung asawa niya. Panahon pa lang ni Herod Antipas may bibig na. Bakit? Kasi yung kinakasama niya, asawa ng kapatid. Saya, no? Ang saya. Yung asawa mo, asawa ng kapatid mo. Diba? Kinuha mo, inagaw mo, ginawa mo asawa. Diba? Di mo masaya? Lungkot no? Pero yun ang dahilan. Sabi ni John the Baptist, sabi niya, layuan mo yan, hindi mo asawa yan. Huwag kang mamuhay huwag kang mamuhay sa kasalanan. Hindi yan mabuti. Lalo na't ikaw ay hari, di ba? So dahil sa kapipilit ni John the Baptist, pinakulong siya ni Herod. Okay? Nakulitan kay John the Baptist, pinakulong ni Herod. So, huwag kayong lalayo dun sa kwento na yun, ha? Huwag kayong lalayo sa kwento na si John the Baptist ay nakakulong. So, niyan, naglalakad na si Jesus kasama ang kanyang mga lagad, papunta ng Capernaum. Pagpasok niya sa unang bayan, pagpasok niya sa unang syudad, sinalubong siya ng elders ng church. Tatlo sila. Tatlong elder. Isang lalaki, dalawang babae. Sinalubong nila. Sabi nila kay Jesus, pinadala kami ng isang centurion. Alam niyo yung centurion? Isang Roman, kumbaga, ang katapat niya sa PNP ay isang police major. Yan ang katapat niya. Kumbaga sa sundalo, ang katapat niya ay colonel. So isang centurion. So sabi nung mga elder, sabi niya, gusto ni centurion, hindi niya pinangalanan, no? Gusto ni centurion na puntahan mo siya sa kanilang bahay kasi meron siyang isang alipin na mamamatay. At yung gusto ng centurion, nakikiusap siya kung pwede mo siyang pagalingin. Alam nyo, bibihira yon. Sa kultura ng Romano, ang isang alipin na mamamatay o may sakit, mamamatay, walang silbi, bayaan na ito. Mabayaan na ito. Nagawas na ito sa balay. Utang nala sa agihan. Ganon sila. Pero ito, bukod tangi. Bukod tangi yung centurion kasi bakit? Nagkaroon pa siya ng puso dun sa kanyang alipin na mamamatay. Sa kultura ng Romano, hindi pwede yun. Pag nakita siya yun, kastiguhan pa siya. Kasi sa kanila, pag ang alipin wala ng silbi, kasi ayaw nila ng responsibilidad. Na naman, kaya pag namatay, kargo ko pa yan, ako pa paggastos, ako pa magpalubong. Ala, kay diri, gawas na ito. Gawas na, mamatay na lang ini sa agihan. Pero siya bukod tangi. Bukod tangi itong centurion. So balik tayo doon sa mga elder. Sabi niya, Panginoong Jesus, sabi niya, nais ng centurion na puntahan mo siya. Puntahan mo para paggalingin yung kanyang alipin. Okay? Alam mo, sabi niya, itong centurion na to, sabi niya, maraming ginawa. Marami siyang ginawa sa simbahan. Ipaupay niya ang church. Napalit sa mga lingkuran. Ipa-aircon niya. Gigastusan niya mga ministry. So, ganun yung sinasabi ng mga elder. Parang kumbaga sinasabi niya, tulungan mo naman kasi laking tulong sa amin yan. Di ba?
Kung kayo si Jesus, ano gagawin nyo? Kung kamo si Jesus, na naman mo okay. Ang istorya nga ni, hindi nga tao, damo ito na yung hinimo sa church. Diba? Siya man na nagpa-upay sa church, ipa-aircon niya, gigastusan ng tanan ng ministry, isuportahan niya itong mga feeding, damo sa mga kabataan ng account, suporta man gihapon, at nila niya karuyan, ang mag-upayan niya, alipin. Kung kayo si Jesus, anong gagawin niya? Ha? Tutulungan, ano? Tutulungan. Siguro nga, ganun nga ang gagawin na, tutulungan. No? Tutulungan. So, ginawa ni Jesus, nagpunta siya sa bahay. O sige, hay na niya pala. Dito. Hala, sige. O, buligan ang sirko para makakuha kita. Niya, kaya diri pa siya naabot sa balay, nagpadala ulit siya ng next na mga sakay. Second group, ipadala niya. Sa lubong si Jesus, yan, ang bagaw, ayaw na nagpagpadayon kay ang bagaw ni Centurion, diri kuno siya, karapat dapat. Oh, una, sabi ng mga elder, kay buligan man siya, kay damo man niya na himo sa church. Tapos ini ang katuwa nga, mga nagkuhan kan Jesus, bagaw tira, ayaw nagad ko magpadayon, kay diri man kuno siya karapat dapat, natanggapin ka. Parang, meron kayo nakikita. Ano nakikita nyo? Parang contradicting yata, ano? Sabi nung iba, may ginawa. Pagkatapos sasabihin nung isa, yung pangalawa, sasabihin, ayaw nagad, kay diri man kuno siya katanggap-tanggap. Siguro ang Panginoong Isus siguro, na naman siya. Pero, dahil lang niya, sabi ng pangalawang grupo, sabi niya, huwag na po kayong tumuloy. Hindi raw po siya karapat. Dapat tatanggapin niyo siya sa kanyang bahay. Pero, sabihin mo lang, bagaw nila kang Jesus, sabihin mo lang at gagaling yung aking alipin. Kasi ako din, I am a man of authority. Pag akong isugad sini, kadto ka, mapakadto siya. Pag akong araw iningan sa iyong asundalo, buligan sito, mapulig siya. Alam ko, ikaw din, kaya mo rin yun. Wow, namangha si Jesus. Sabi ni Jesus, sabi niya, I say to you, not even in Israel have I found such great faith. Pero yung isang centurion na mataas ang ranggo, respetado, kilalang kilala, dahil maraming ginawa, tapos sasabihin niya, hindi ako karapat-dapat. Lord, ayaw kitang tagli. Huwag ka na magpatuloy. Hindi ako karapat-dapat. Sabihin mo na lang at gagaling yung alipin ko. Grabe pananampalataya, ano? Grabe pananampalataya. Sino sa atin ang mayroong ganun? Meron kaya sa atin ganun? Alam mo, hindi lang ito yung unang beses nangyari. Naalala nyo, kinuwento ko si Pedro. Di ba si Pedro, ginamit yung bangka niya? Nung nakahuli sila ng maraming isda, nung sabi niya, mag-isda tayo, sabi niya, Lord, ano ba naman yan? Gabi na, magdamag kami ng isda. Puray man bisan nga bulinaw, nanadako. Pero niya, sige hala, paraw kita. Nakahuli. Nung nung sabi niya, Lord, layuan mo ko. Hindi ako karapat-dapat. I am a sinner. Ibig sabihin, pag nakakatanggap tayo ng blessing, parang, Lord, hindi ako karapat-dapat. So itong centurion, palibasa, hindi naman siya Hudyo, Gentile. At alam naman natin, ang Hudyo, hindi ito nakikihalubilo sa
Gentile. So, siguro dahil Hentil nga siya, naisip niya, baka hindi naman siguro magpunta si Jesus. Kasi Hudyo siya. Hentil ako. Sige lang, magpadala na lang ako ng mga kaibigan. Sabihin ko lang, Lord, huwag na lang kayong tumuloy. Di ba? Pero ano sabi ng Panginoon? Wala ni isa akong nakita sa Israel na mayroong ganitong klaseng pananampalataya. Nasasabihin mo lang, Lord, I'm not worthy to receive you, but only say the word, and I will be healed. Amen po ba? Ang galing. Kaya nung oras din yun, anong ginawa ni Jesus? Sige, sabi niya, balik na kayo. Gumaling na yung alipin ng centurion. Tama-tama, pagdating sa bahay, magaling yung alipin ng centurion. Palakpakan naman natin ang Panginoon. So, ano sinasabi sa atin ng Diyos? Sinasabi ng Diyos, blessing is not based on what you have accomplished. Ang pagpapala, hindi base doon sa nagawa mo. It's based on faith and humbleness. Eh kahit kung ikaw naman yun ang paggawa ng church, kung hindi ka naman humble, hambog lang. Eh kahit naman ikaw naman yung nagbigay ng suporta sa ministry, kung hindi ka naman sumusunod kay Lord, pagbibigyan ka ba ni Lord? Diba? Kumbaga, sinasabi na lang ni Lord, sige nga, nasan ba yung bahay niya? Pero sa totoo lang, namangha si Lord, hindi dahil dun sa anong nagawa ng centurion. Namangha si Lord dahil dun sa sinabi ng centurion, hindi siya karapat-dapat. Meron pa sa ating karapat-dapat tumanggap? Meron pa sa atin? Wala. Wala isa sa atin ang may karapatang tumanggap. It is by the grace of God that we receive. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, gumaling ngayon yung alipin. So, unang karakter, alipin na malapit mamatay. Eto ngayon, di nang gumaling na, sige, tuloy-tuloy lang si Jesus hanggang sa makarating sa isang syudad ng Nain. Malapit na siya sa gate ng syudad, ang nakasalubong naman niya, ililibing na binata. Ano yung una? Alipin na mamamatay. Ngayon naman ang sumalubong kay Jesus, ililibing na namatay. At yung namatay, yung binata, isang anak ng isang biyuda. Waray man din yung biyuda. Bida biyuda, waray. Biyudo, waray. Ha? Waray. Oh. Kwentuhan ko lang kayo. Sa konteksto ng Israel, ang biyuda, o bang babae, namatayan sa asawa, biyuda, makuri na sa kanya iyang kinabuhi. Kay waray mahimo, hindi naman siya nagpapanday, hindi naman siya nangingisda, nagsasaka, diri. Ang alam lang niya, mag-alaga ng bata. Ngayon, meron siyang anak. Kung dawon niya mga anak, thank you Lord, dawon ito magbulig sa kanya. Bisa sa iyo ng anak, thank you Lord, kay may na magbulig sa kanya. Niyan kay namatay, ang sa iyo nga anak. Waray man na si ibang anak. Sa iyo na, namatay pa. So, ano na lang mangyayari doon sa biyuda? Hindi ang labas niya. Narinig? Badyang. Badyaw. Sorry. Hindi. Pero, yun ang magiging, yun ang magiging sitwasyon niya. Ang hirap kaya nun. Ang hirap kaya ng isang pulubi na biyuda. At kung nakita ni Jesus, nakita niya,
nagkaroon siya ng habag sa puso niya. At sinalubong niya yung mga nagdadala ng bangkay. Sabi niya, tigil kayo, tigil. Tigil. Ang ginawa niya, sabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. At immediately, bumangon yung binata. Eto pa, pagbangon niya, ang bagaw niya, ay na, ano man hindi mo ito mga tao. Ay na, sabi niya. So, ginawa ni Jesus, gidara niya itong binata, itong namatay, sa kanya binigay sa nanay. Binigay niya sa nanay. So, yung nanay, dahil sa nangyari sa kanya, yung nawala niyang anak, muli niyang tinanggap. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So what does God desires us to know? Ano bang gustong malaman natin? Ano ba ang gusto Diyos malaman natin? God is our hope even when we are already hopeless. Ito ng biyuda, hopeless na ito. Wala na siyang magagawa. Namatay yung anak niya. Namatay yung sinasawa. Wala namang... Kilala niyo si Juan? Kilala niyo si Mara? Si Naomi? Kilala niyo si Naomi? Sino si Naomi? Yung mother-in-law ni Ruth. Di ba yung mother-in-law ni Ruth? Widow siya. Nawala ng asawa, namatay ng anak. Si Ruth, widow din. Di ba? Kaya sila nagsama. Nagsama siya, uwi na lang tayo. Uwi na lang. Naisip ni Naomi na umuwi. Ang hirap ng buhay. Pero ito binigyan ni Lord ng pag-asa. Yung biyuda. So yung namatay niyang anak, muling nabuhay. At muli niya nakuha. So, yung una, alipin na mamatay na, nabalik. Namatay, iningas sa'yo, nabalik. Amen? So nakikita niyo yung kwento? Si Lord, anong unang ginawa niya? Yung unang ginawa niya, dahil sa pananampalataya mo, binigay ko sa iyo yung kahilingan mo. Ngayon naman, nahabag ako sa condition mo. Ibinigay ko sa iyo yung kailangan mo. So malinaw yung kwento. Ngayon, balik tayo kay John the Baptist. Galing ng kwento. Pagsamantalang naisitabi muna yung kwento ni John the Baptist. Tapos, ito yung mga nangyari. Ngayon, alalahanin natin si John the Baptist. Si John the Baptist ngayon nakakulong. So, dahil nakakulong siya, siguro matagal na siya nakakulong. Ngayon, nasabi ni John the Baptist sa kanyang mga alagad, kali. Kay kantukam kan Jesus. Makutana kasi ni. Ini mo pakutana. Na naman, kamo ito ng makadi o mahulat pa kami sa sayo pa na diri pa nakadi. Kamo na ba ito o iba pa? O mahulat pa kami? Na naman. So yun ang tinanong kay Jesus. Grabe, no? Are you the coming one or are we to look for another? Ikaw na ba yung inaantay namin? O maghahanap pa ako ng iba? Sa mga dalaga, are you the one? Or kung nananalangin kayo, nag-speaking in tongues kayo, siya na ba? At pag dumating, siya na nga. Di ba? Praying in tongues. Diba? So nagpunta yung message, yung mga inutusan ni John the Baptist, nagkanto sila kan Jesus, niya namutana. Ito na nira lang, ipakutana. Na naman, mahulat pa kami, kamo na ba? Ini nga mga di ba? Maabot o na naman, mahulat pa kami sa diri pa na abot. Sinagot ni Jesus. Anong sagot ni Jesus? Okay, balik kan John the Baptist. Ini ang istorya. Sugarod siya, ang mga namatay, nabuhi. Ito
dito na may sakit, gumaling. Ang mga diri nakakalakaw na. Ang good news nawali sa mga poor. The good news was preached to the poor. So go and report to John what you have seen and heard. People were blind, received sight. People who lived hope. People who were dead were alive again. And the good news was preached to the poor. Bakit kaya ganun ang sagot ni Jesus? Siguro sa isip, ang hinuna-una ni John the Baptist na maabot, political messiah. Kaya nakakulong ako, nandito na siya, pinsan ko pa yan. Pwede na akong palayain. Siguro ganun yung nasa isip niya, political messiah. Yung pwedeng magligtas sa kanya sa kulungan. Amen po ba? Minsan ganun tayo eh. Minsan ganun tayo. Yung inaabangan natin, ang nasa isip natin iba. Parang meron tayong ibang tao na inaabangan, yung pala siya na yun. O sabi nung isang dalaga na nalangin, Lord, taganak boyfriend. Ang ngaran niya, John. Karuya ko John. Kaya kami yung lalaki na abot, ang ngaran niya, Juan. Kipasted niya. Di ba sabi ko, Lord, di ba na ako karuya John? Kaya na ako Juan. Kipasted niya. Diba? Alam mo yung, iba, akala natin, yung dumating, hindi pa yun. Yun na pala yun. Ganon din ang nangyari kay John the Baptist. Ang isip niya, magawas na sila kay nadakupak, nakakulungan, magawas na kay si Jesus na ito na political messiah, siya ng hadi. Oh. Gagamiton niya ngaran para, parang ano ba yung, ang tawag doon? Hindi nga, padrino. Mayon ang padrino. Di ba? Yaon ang padrino sini. Oh, magawasak sini. Adi na akong kasin. Ba? Pero iba man. Kaya nga ini ang isugat ni Jesus. Ala, kay balik ka dyan. Ini ang iyo sugat. Ang mga bulag nakakita. Ang mga buhay, ang mga patay na buhay, ang mga lumpo nakalakaw. So balik siya. So nung na-receive ni John the Baptist yung balita, siguro kay nag-iba ano yung perspektiba. Dili pala ini nga political messiah. It is a spiritual messiah. Minsan sa buhay natin, pwede kita pray kay Lord na palayain tayo sa ganito, sa ganyan. Pero hindi natin alam, malaya na pala tayo. Diba? Minsan pinag-pray natin, Lord, palayain naman ako sa ganito, sa ganyan. Pero hindi natin alam, pinalaya na pala tayo ni Lord. Diba? Ulit-ulit din yung prayer natin, pero yung prayer natin, sinagot na. Hindi lang natin nakikita. Parang yung babae na nag-request ng John, dumarating si Juan. Pero dumarating si Juan, pero gusto niya John. Diba? Kaya, kapatid, anong gustong malaman? Anong gustong malaman? Anong gusto ng Diyos na malaman natin? That our present prison can make us confuse who God is. Alam yung sitwasyon mo, minsan nako-confuse ka na. Ano ba talaga? Totoo kaya ito si Lord? Totoo kaya ito? Bakit ngayon ganito pa rin ang buhay ko? Totoo kaya ini si Jesus? Kaya na naman ini. Diba? Ganun tayo minsan. Minsan tingin natin kay Lord, genie.
Parang sini nga, genie. Di ba itong genie ka? Oh, may request ha. Lord, hindi na ako request. Una, kay magkayo nak 5 million. Kuha, magkayo nak sini. Tulo, akong kariyag si John. Di ba? Parang ganun tayo eh. Pero naku-confuse na tayo, hindi natin alam, hindi naman genie si Lord. Si Lord yan. Kahit na anong gawin natin, si Lord pa rin yan. Amen po ba? Kahit hindi nibigay si John, kung si Pedro yung gusto niya ibigay sa'yo, si Lord pa rin yan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag tayo makukonfuse kung sino si Lord. Okay? Now, to the crowd. Jesus talked about who John is to the people. Yung istorya din na larga na itong mga messenger ni John. Sabi niya, ngayon, nagtanong siya sa mga tao, kamo, nano manini? Sino si John sa inyo? O siguro sumagot yung babae, ako di pa pangajiton si John. Kahit di rin naabot. Nagtanong siya, sino ba si John the Baptist para sa inyo? So wala nakasagot, sabi niya, si John ay isang propeta and more than a prophet. Bakit? During the time of John the Baptist, John prepared the way for all people to repent. Sa ginawa niya, nag-fasting siya, hindi siya nagse-celebrate, nasa disyerto siya, nasa wilderness, pinapakita niya yung true repentance. Pero sabi ni Jesus, ngayon, nandito na ako. Sasabihin niyo sa akin, kaibigan ako ng mga makasalanan at lasinggero. So anong punto? Anong punto ni Jesus? Bakit niya tinanong si John the Baptist tapos sasabihin niya, kinuwento niya yung buhay niya, sabihin, ngayon narito na ako. Ang sasabihin niyo naman sa akin, isa akong lasinggero at mga kaibigan ng mga makasalanan. Anong contrast mo? May contrast yun. Bakit? While repentance is the start of transformation, grace is open for everybody. Tama yun? Tama yung tinuturo ni John? Walang problema sa tinuturo ni John? Kailangan naman natin talagang magbago. Kailangan natin tumalikod sa ating mga kasalanan. Anong pagtalikod? Di ba sa military, about face? Di ba? 180 degrees. Paano yung 180 degrees? Dapat, o sino dito mga nag-NSTP? Wala. Yung mga ano yun? ROTC. Sino man din nag-ROTC? Alright? Anthony, ka mo? O, di ba doon? About face. Dapat gano'n, di ba? Ito na about face, ha? About face. O. Muna. Eh, yung iba sa atin, ganito ginagawa. About face. Uy, gano'n ang ginagawa. Kaya, yung kasalanan, di ba? Okay. Okay, di ba? Imbes na talikuran, about face, yan, ini na lang. Di ba? Ganon tayo tumingin sa kasalanan eh. Yes, repentance is the start of transformation. Sino din yung maruyag mag-transform? Oh, transformer ka na. Di ba? But, honestly, sino din yung maruyag mag-transform? Ako, maruyag ang mag-transform. Maruyag ang mag-bagpo. Magpupay-upay na akong ginabuhin. Kaya ko doon. Pero we need repentance. We need that. Kinanglan may kita repentance. Di rin na kita nabalik sa dati. Kung ini atong ginimo, na naman, Lord, kay diriyak na asenso. Titignan mo kung bakit ikaw ma-asenso. Yan, pag nalaman mo, ay, Lord, hindi ko nagagawin kasi hindi naman pala ako ma-asenso sa ginagawa ko. Change! Repentance. Pero grace is open for everybody. That's why Jesus is open for everybody. Amen po ba? Amen, palakpakan natin ang Panginoon. Si Jesus hindi namimili ng kaibigan.
sabi sa inyo, kay okay man ak si Misa iyo church, kay one man ak, iba man ako ka. Okay lang ni hapon. Sige la, masunod ka la, maapi ka la. Makila mo si Jesus. Hindi si Jesus ang magbago sa iyo. Hindi si Pastor. Amen po ba? Hindi si Pastor ang magpapabago sa iyo. Si Jesus. Kaya nga grace is open for everybody. Oo, tama yun. Kailangan natin magbago, mag-transform. Pero kailangan natin din tignan na ang grasya ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Hindi kita exclusive. Ha? Hindi kita exclusive. Kita la. Ayaw agad sa iba. Hindi itong upay. Kaya na naman, paano sila maliligtas? Paano nila makikilala si Jesus kung kita la? Hindi kita sangkay sa ibang tao. Di ba? Kinanglan, we are open for everybody. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, here's what God desires us to do. Anong kailangan natin gawin? Number one, we come by faith and humbleness and not by achievements. Marami tayong mga pinag-aralan. Marami tayong mga naabot. Di ba? Minsan makikita mo sa pangalan yun, di ba? Yung pangalan, yung mga pangalan, PhD, di ba? Merong mga Lawrence Laksina, di ba? Masters in, di ba? MA, Master of Arts, di ba? PhD, Philosophy Doctor, di ba? Lawrence Laksina, RIP. Joke lang ha? Joke lang yun. Okay? Dami ito mga achievement. Pero hindi yun ang tinitingnan ni Lord. Ang tinitingnan ni Lord, ito, the humbleness of the Lord and the faith. Kahit ano pa ang narating natin sa buhay, kung patuloy tayong magpapakumbaba, the Lord is always here with you. Kahit ano pa ang naabot mo sa buhay mo, bisan nano pa ito na imo naabot, kahit yumaman ka pa, magpakumbaba lang tayo. Para nang sa gayon, patuloy tayo pinapakinggan mo. Amen? Amen. Pangalawa, sabi dito, James chapter 4 verse 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. God opposes the proud. Proud. Ayaw ni Lord ng proud. Kaaway ni Lord ang pride. Ganyan bumaksak si Lucifer. Pride. Pride. Mabango yung pride, di ba? Walang bula. Pero yun ang kinabaksak ni Lucifer. Pride. Kaya ayaw na agad sa pride. Ha? Ayaw na agad sa fried chicken, sa fried egg. Ayaw na agad sa doon. Ha? Kaya hindi maupay. God opposes the proud but gives grace to the humble. Number 2, hope in the Lord always. 1 Peter 1:3, praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into living hope among the resurrection of Jesus Christ from the dead. Hope in the Lord always have this living hope. One day, na maging kaparehas natin si Jesus. Amen po ba? Sino dito ang gustong mabuhay ng matagal? Yun ang pinapanalangin natin. That one day we will become like Jesus. Naniniwala ba kayong buhay si Jesus? Dapat ganun din tayo. We want to have what He has. We want to desire what we has. That's why we have to hope in the Lord always. Kapatid, may pag-asa. Amen? Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pangatlo, Jesus is still the Messiah, the Savior, no matter what. Hindi pa dumarating si Jesus. Yes? Tagapagligtas pa rin siya.
Kaya habang may panahon, may oras pa, malakas ka pa, tanggapin si Jesus as Lord and Savior of your life. Dahil yun ang nararapat. Na kahit anong gawin natin, siya pa rin talaga ang tagapagligtas. Hebrews 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Si Jesus noon, Jesus pa rin ngayon, Jesus pa rin bukas. Hindi yan magbabago. Okay? He is still the Messiah no matter what. So how do we apply this? Paano ba natin ito i-apply sa simbahan? 2 responses, 1 invitation. Number 1, response to John's message of humble repentance that realigns our life towards God. Number 2, response to Jesus' words. All that leads to trust, worship, and follow through in daily life. So dalawa response ang kailangan natin gawin. We transform, but grace is open to everybody. Pagkamali tayo, patawad. Extra grace required. Amen? There's no one beyond grace. Lahat tayo ay under grace. Okay? Encourage authentic repentance journeys, not just moral conformity. Ano ibig sabihin nito? Kailangan nating akayin sila. Nagkamali. Pag nagkamali, sabihin ba, kasalanan mo yan. Nag-church ka na, di ba? Kinalagay, nagbago ka na. Ganun ba dapat ang sasabihin natin? Tiri! Kinalagay, ala, sige, mag-araw kita pa. Mag-araw kita pa sa ilong sa Ginoo. Pag-pray natin, ano ba yung nagawa mo kasalanan? O, sige ha. O pagkatapos mo pray, o sige ha, huwag ka nang magkakasala. Isikapin mo huwag magkasala. Alright? Okay? So, create space for healing, mercy ministries, and teaching that empowers people to live out the gospel. Nasaktan ka, give space. Okay? Ay, huwag sa nasaktan na nga. Kaya na naman, di ka mamaukuan, pimi ka nagbubulan na yan, Hala, kaya nasaktan na nga. Magawas na ito, maghanap sa ibang church. Kinalagay, dagat siya space. O sige, kaya mo lang muna natin si kapatid kasi may pinagdadaanan niya. Pag-pray natin siya. Patuloy natin bisitahin. O, kumusta ka na kapatid? Na naman ang imong karir, pabulit kami. Dapat lagi tayo ganun eh. It's always about mercy and compassion. Dili ito sa, bayan na ito, kayo, sige lang, kayo, naman ba, ito ka sa ibang church, sige, parehas na ito, imo-imoon. Hindi tayo ganun. Kailangan sito kayo. We always show mercy and love and compassion. Okay? So for the young people, identity and belonging to Jesus, acceptance invites authenticity. No one is beyond grace. Remember who you are, young people. Remember your identity. Your identity is with Jesus. You are a child of God. John chapter 1 verse 12 says, ang sinumang naniwala, tumanggap, binibigyan ni Jesus ng karapatang maging what? Anak ng Diyos. So lahat tayo anak ng Diyos. Pwede ba natin palagpakan ng Panginoon? Identity and belonging. You belong to Jesus. Peer influence. Students can be agents of mercy. Kay naimod mo ito, nakukuriyan na niyo mo sangkay sa subject. O pwede ako magbulig siya kung karir mo. Diba? Buligan kita. O, hindi ka man nakukuriyan. O, wala. Diba? Practicing forgiveness. Tama man ito, diba? Alam mo problema sa kabataan?
nasaktan, ayaw na agad. No. Practice forgiveness. Young people, even the adults, practice forgiveness. Ang laki. Hindi man si Jan, si Juan, okay na ito. Sige. Including the marginalized and the sharing of hope. Young people, there are a lot of students who need help. Some are depressed, some are anxious, others are in the brink of suicide. Why? Because no one hears them. Walang nakikinig sa kanila. May problema sila sa pamilya. Saan sila tumatakbo? Didi ka na lang. Okay lang kita. YOLO kita. YOLO ka lang. Sige na. YOLO. You only live once. Pag nagbunga na, duha na ka mo. Duha. Diba? Importante, naririnig natin sila. Let us have an open ear and an open heart to young people, my friends. Okay? As we end, God wins the world through patient reform, yung turo ni John, and the radical mercy that is to Jesus. Sama na ito, di ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Can we all stand? May I invite Angie?